Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dahil sa sinapit ng kanilang Kuya Mon, Tulfo Brothers, di napigilang magbitiw ng maanghang na salita at pagbabanta sa kanilang programa. Kaya mag-asawang Raymart at Claudine, balak na rin silang idemanda. MTRCB, may nakitang dahilan para kasuhan ang programa ng mga Tulfo. Mga patakaran sa NAIA, babaguhin na para iwas na sa aberya sa biyahe at sa reklamo ng mga pasahero. Sasakyan ng binaslang na testigo laban sa Dominguez Brothers na si Alfred Menjola, natagpuan sa Baclaran. Bata sa General Santos City, patay ng aksidenteng mabigti sa duyan. Pagpresenta ng ebidensya ng depensa sa impeachment trial, inaasahang matatapos na kapansanan, di hadlang sa pagsabak sa palarong pambansa ng ilang kabataan. Manny Pacquiao, todo training agad sa LA kahit pa may jet lag. Sa Apari, Cagayan, mga kandidata nagpasiklaban para tanghaling Miss Patalbugan. At nanay ni Albi Casino, nagsorry sa isang modelo na idinawit niya sa pambubugbog sa anak. Pero iba pang sangkot, dapat anyang managot. Mga kaanak ni Andy Eigenman, buo ang suporta at pag-asang malalampasan ng aktres ang panibagong pagsubok kaugnay sa dating nobyo. Pinag-aaralan ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Nakasuhan din ng mga kapatid ng kolumnistang Simon Tulfo na kanilang nakaalitan sa NAIA 3 noong linggo. Kaugnay ito ng mga anghang na pananalita at mga pagpapantang binitawan ng Tulfo Brothers laban sa kanilang mag-asawa. Humingi rin naman ang paumanhin ng magkakapatid na Tulfo, bukso lamang daw yun ang kanilang damdamin. Pinagsabihan din daw sila ng kanilang Kuya Mon. Nakatutok si Emil Sumangil. Magkakapatid na Tulfo na malapit sa isa't isa. Matapang at palaban din ang image nilang lahat. Kaya hinintay ng marami ang reaksyon ng mga nakababatang kapatid ni Mon Tulfo sa nangyari sa kanya sa airport noong linggo. Sa programang T3 na magkakapatid na si Ben, Erwin at Rafi Tulfo, naglabas ng sama ng loob ang magkakapatid sa sinapit ng kuya nila. Ang mga pananalita nila may tonong pagbabanta laban sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Sa pahayag ni Rafi, sinabi nito na sana hindi mag-cruise ang landas nila ng mag-asawang Raymart at Claudine. Si Erwin, ganito rin halos ang pahayag pero sinabi nitong baka pati raw si Claudine tamaan sa kanya. Sinabi pa ni Erwin na hindi pa raw sila tapos kay Raymart. Si Ben Tulfo naman may hamon din kay Raymart na one-on-one. Sa ulat ng pep.ph, humingi ng paumanhin kaninang umaga sa Radyo 5 92.3 sa mga viewer at tagapakinig nila ang Tulfo Brothers sa mga sinabi nila. Maging ang inaraw nila, hindi nagustuhan ang sinabi nila. Pero giit ni Erwin, bugso yun ang damdamin nila para sa kapatid na nasaktan. Ang kuya nila na Simon, hindi rin nagustuhan ang sinabi ng mga kapatid, pero naiintindihan daw niya ang emosyon nila. Nangingilid yung luha nila, mga kapatid ko. Lalo na nakikita nila ng video. Pinaaral ko sila. Ako yung naging pangalawang ama nila. Pero maling-mali yung ginawa nila. Bakit sir? Yung ganti-gantihan na lumang batas na yan. Batas ni Moses, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Lumang batas na yan. Bakit hindi na lang yung batas ni Jesus of Nazareth na pag tinamaan ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwang piski mo? Nakamarka pa rin sa kanang pisngi na 68 anyos na broadcaster at kolumnista ang mga tama ng kamao. Na pinakawalan ng grupo ng aktor na si Raymart Santiago nang sila'y magpang-abot sa loob ng NAIA Terminal 3. Inakala ni Tulfo na lalamig na sa media ang isyu ng bugbugan at pinatitikom na raw siya ng kanyang abogado.
Pero nagpasya raw siyang magsalita muli para pasinungalingan ng kwento ni Ana, ang babaeng eksklusibong nakapanayam ng GMA News kahapon na nagsasabing nakita niyang lahat ng pangyayari na si Tulfo ang unang nanakit at nakita niya ng sipain na ala martial arts si Claudine. Kaibigan daw nito ni Raymart at Claudine at kasama sa Boracay. Ana, alam mo, alam kong mga kaibigan mo, si Raymart at Claudine, at magkasama kayo sa Boracay. Wag naman ganon. Alam naman ninyo na, alam mo naman na kung ano yung tunay na pangyayari. Wag naman yung babaliktarin mo. Itinanggi naman ni Ana na pakawala siya ni na Claudine. Iginit din niya na hindi niya kilala ang mga ito. Nanindigan si Tulfo na hindi siya ang unang nanakit. Hindi rin daw niya sinadyang sipain si Claudine. Maaring tinamaan lang daw niya ito habang dinedepensa ng sarili sa sakal at suntok. Ang panangga ko yung paa ko. Yung paa ko. Nakikita niyo sa video na kasama siya na pumapalo sa akin na maaring natamaan ko siya nung andun ako sa simyento. Nang makausap ng GMA News si Tulfo noong linggo matapos ang insidente, ang kwento niya. Tinadyakan nyo na ang huli? Tinadyakan ko, yan natadyakan ko siya. Bakit po? Napag sinuntok ako Pero kahapon sa panayam kay Mel Tiangco sa 24 oras, todo tanggi si Tulfo na sinipa niya ang aktres. Dinedenay mo yon. Hindi mo sinipa. I vehemently deny. Nagsampa ng mga reklamo si Tulfo laban sa mag-asawang Raymart at Claudine at ilang kasama nila kahapon. Sabi ni Tulfo sa ngayon, wala na raw atrasan ito. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Gagamitin naman daw ng kampo ni na Raymart Santiago bilang ebidensya sa isasampa nilang kaso ang mga payag sa telebisyon ng magkakapatid na Tulfo. Balak din daw nilang ireklamo ang programa ng mga Tulfo sa MTRCB. Nakatutok si Cara David. Paika-ika si Claudine Barreto nang harapin nila kami kanina sa kanilang bahay sa Quezon City. Namamagaraw ang hita niya matapos umano siyang tadyakan ng kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo. Pero higit sa pisikal na kalagayan, mas kinakabahan daw ang mag-asawang Claudine at Raymart Santiago sa kanilang seguridad. Pinarecord daw ni Raymart ang programa ng magkakapatid na Tulfo para marinig ang sasabihin nila. Nang marinig ang mga pagbabanta ng magkakapatid, nagdesisyon ng mag-asawang gamitin ang video na ito na ebidensya sa isasampang kaso. Di ba sinasabi niya na yung pamilya daw nila na hindi daw nananakit ng babae? At paiba-iba rin sila ng statement eh. Hindi daw sila nananakit, pero sinabi doon nila sa TV, sa show nila na pag magkita kami mag-ingat, sasaktan daw niya ako kahit yung asawa mo. Natatakot man sa mga banta, wala raw balak ang aktor na tapatan ang hamon ng Tulfo Brothers. Giit din niyang muli, hindi raw niya gustong saktan ng isang nakatatandang gaya ni Tulfo. Nagawa lang daw niya ito dahil sinaktan nito ang kanyang asawa. Nagsasorry po ako kay Mon dahil tinuro po sa akin ng magulang ko na gumalang ako sa matatanda. Pero siya po nauna eh. Siya po una nanuntok, tinanong ko po siya ng mahusay. Nagpo pa ako eh. Ano po yung ginagawa niyo? At bigla na lang po niya akong sinuntok. Sipain yung asawa mo sa harapan mo. At wala kang gagawin. Hindi normal. Sa akin po, hindi normal yun. Yung ginawa ko po, pinrotektahan ko ang asawa ko. Kanina dumulog sa grupong Gabriela ang mag-asawang Claudine at Raymart. Ayon sa Gabriela, malaki ang epekto ng mga pagbabanta at insidenteng nangyari sa NAIA, hindi lamang kay Claudine kundi pati sa mga anak nito. Ito rin ang isa sa mga inaalala ni na Raymart at Claudine ngayon. Handa raw suportahan ng Gabriela si Claudine sa kanyang laban. Malaki epekto sa babae, hindi lang, pati sa general public na nakakanood. Tapos at the same time, hindi natin alam, pati mga bata, na pwede palang mag-threat ka na lang ng publicly, ng ganoon. Tapos parang yung ganong kultura ba na parang yung macho eh. Hindi natin maalis ang mararamdaman natin na takot, di ba, sa pagbabanta sa amin ng asawa ko at ng mga anak ko. Di ba, nandito pa rin ng mga anak ko. Hindi naman po kami sanay sa mga ganong threat.
Balak din daw nilang ireklamo ang programa ng mga Tulfo sa MTRCB. Inaasahang magsasampa na ng mga kaso ang showbiz couple sa mga susunod na araw. Sa ngayon daw kasi pinag-aaralan pa ito ng kanilang mga abogado. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Walang debate na karapatan ng anumang airline na mag-offload o wag isakay ang bagahe sa eroplano kung kaligtasan ng pasahero ang nakasalalay. Gayunpaman, may mga panuntunan pa rin kailangang malinaw sa mga pasahero para maiwasan ang anumang hindi pagkakaintindihan. Kaya ang Civil Aeronautics Board iniimbestigahan na ang pagkaka-offload ng bagahe ni na Raymart Santiago noong linggo. Nakatutok si Steve Dailisan. Hindi na raw siguro nangyari ang gulong ito kung naikarga lang ang mga bagahe ng grupo ni na Raymart Santiago sa eroplanong sinakyan nila pauwi galing Boracay. Paliwanag ng Cebu Pacific, kailangan daw itong gawin para maka-take off ang eroplano at para sa kaligtasan ng lahat. Giit pa ng Cebu Pacific, SOP na ito sa airline industry. Ang problema, hindi nila naabisuhan ng grupo ni na Raymart na na-offload ang mga bagahe nila. We look at the convenience of the greater majority. At that point in time, the priority is to get them off, to send off the flight safely in a timely manner. Nakasaad naman sa terms and conditions ng Cebu Pacific na maaari nilang ilipat sa ibang biyahe ang bagahe ng isang pasahero kung kakailanganin. Pero hindi malinaw rito kung ano-ano ang mga panuntunan para gawin ito at kung ano ang proseso para ipaalam sa pasahero ang nangyari. Gayunpaman, nakasaad pa rin na inaako ng airline ang responsibilidad na ihatid sa may-ari ang nailipat na bagahe. Ang bagahe ni na Raymart na i-deliver din naman noong linggo. Masasabing mas malala pa ang nangyari kina Dina Gomez sa ibang airline. Biyaheng Amerika siya noon pero ang bagahe niya napunta sa London. Nagtagal pa ng 2 araw bago ito naibalik sa kanya. Nanghiram ako ng mga damit doon sa kapatid ko at syempre hindi naman kasya sa iyo yun. Yung discomfort actually. Paliwanag ng Manila International Airport Authority, nangyayari talaga ang offloading kung may issue ng kaligtasan. Pwede naman daw magreklamo at imbestigahan ng NIA kung katanggap-tanggap ang dahilan ng pagkaka-offload. May limitation kasi take-off mo, no? Lalo kung maiksi ang runway mo, hindi ka masyado makapagkarga ng maraming bagahe. So, posible mangyaring ganon. Dito sa passenger assistance counter daw dapat magpunta yung mga pasahero na makakaranas ng pagkawala ng kanilang bagahe o di naman kaya na offload dun sa sinakyan nilang eroplano. Kakailangan nilang mag-fill out ng form na gaya nito kung saan ilalagay nila yung kanilang pangalan, address, contact numbers at yung mismong description ng kanilang bagahe. Pwede naman daw nilang hintayin kung nakasakay na ito sa susunod na eroplanong paparating o di naman kaya ay pwede raw itong ipadala sa kanilang mismong tirahan ng walang bayad. Magtatalaga raw ang DOTC at DTI ng sarili nitong help desk sa lahat ng airport terminal para madali silang makagawa ng aksyon sa mga reklamo ng mga pasahero. Para maging malinaw na malinaw, ano ba ang mga karapatan ng mga pasahero sa airlines? Kung ma-delay, kung ma-cancel, kung ma-bump off. Ayon din sa Civil Aeronautics Board, kaligtasan ng mga pasahero ang pangunahing responsibilidad ng mga airline. Pero importante raw na abisuhan ng mga pasahero kung may i-offload na bagahe. Inherent obligation yung airline na ipaalam dun sa pasahero na na-offload yung bagahe niya. Pwede rin namang pagdating sa place of destination, ipaalam mo na kaagad. Para sa ganun, hindi siya masurpresa kung bakit hindi niya nakita yung bagahe niya sa carousel. Iniimbestigahan na ng CAB ang nangyaring offloading sa bagahe ni na Raymart. Giit naman ng Cebu Pacific, ginagawan daw ng paraan na maging maayos ang serbisyo nila sa mga pasahero. The single biggest issue is the delays, and I think it's an industry-wide issue which needs a industry-wide solution. Ang Malacanang aminadong marami nang natatanggap ang DOTC at DTI na reklamo tungkol sa offloading. Ipinaubayan na raw nila ito sa Civil Aeronautics Board. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.